Ako po si Renz, 31 years old. May asawa na po ako, pero wala pang anak. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari ito nung ako'y 27 years old lang. May asawa na ako that time, at ang napangasawa ko ay hindi siya gaya ng iniisip ko. At yung pangarap kong babae, kasi nga naman, dahil sa kapilyuhan ko, nagkaroon ako ng asawa nang wala sa oras. Alam kong nagtataka na kayo ngayon kung bakit ganito ang mga sinasabi ko. Hayaan niyo po ako ngayon na ilahad sa inyo ang kwento ng aking buhay. Ganito po nag-umpisa ang lahat-lahat. Renz, pare, may lakad daw tayo. At balita ko, sa kabilang bayan yata. Sagot daw ni Leo. Alam mo naman, maraming pera yon. At ang sabi niya, gusto niyang sumulit eh. Iba ang hilig ni Leo. Kaya, ihanda mo na ang sarili mo. Hindi ka na bata, Renz, para ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Dadaanan na lang kita pag may update na. Kung kailan yung saktong araw ng lakad. Sige na, uuwi na ako. Yung sinabi ko ha. Sige na, alis na ako. Ang sambit ni Jack. Si Jack ay isa din siya sa mga kaibigan ko. Umalis na nga ito. At ako naman, tamang hintay na lang ng araw kung kailan yung sinasabi nilang lakad ng mga tropa. Pagkalipas ng halos isang linggo, nakatanggap na ako ng tawag mula kay Jack. At ang sabi niya, ayusin ko na daw ang sarili ko. At yun ng araw na sinasabi niya. Nung araw na yun, dumaan nga sila. At kasama na ni Jack yung mga tropa namin. Pagkalipas ng 5 oras, nakarating na kami sa lugar na gustong puntahan ni Leo. Finally, nakarating din tayo. Ang sigaw ni Leo. Oo nga, namiss ko tong lugar na to ah. Lalo na, yung mga babaeng naggagandahan dito. Ang pagsang-ayon naman ng isa sa mga kasama namin. Ilang taon ding hindi nakauwi si Leo. Dahil busy daw siya noon sa kanyang trabaho. Pilyo si Leo. At hindi na ako magtataka kung bakit kami pumunta doon. Isang kakaibang bahay inuman ang pinuntahan namin. Mayaman si Leo. Kaya niyang bayaran ang ilang babae. Pero, yung kayamanan na yun, hindi naman niya kayang bilhin ang totoong kaligayahan. Kasi nga naman, sandaling kaligayahan lang ang nakukuha niya. Yung unang naging asawa niya, umalis na ito. Hindi na niya kinayang makisama kay Leo. Napakababaero kasi. Ang gusto yata niya, matikman ang mga iba't ibang babae sa mundo. Kaya yun ang nangyari sa kanya. May isang anak sila. At dinala yon ng ex-wife niya. Hindi na naghabol si Leo sa kanilang anak. Dahil mas gusto niyang walang sagabal sa buhay niya. At sa kanilang paghihiwalay, mas lalong naging babaero si Leo. Hanggang sa nag-abroad siya. At ang naging trabaho niya ay isang engineer. Sobrang higpit doon sa lugar na pinuntahan niya. Kaya hindi na umuubra yung pagiging babaero niya. Pag umuwi siya, dito na lang niya sinusulit ang lahat-lahat. Nag-enjoy kami
nung pumunta kami sa bahay inuman. At hindi ko inaasahan niya. Dito ko na pala matatagpuan ang isang babaeng makakasama ko sa mga kalokohan. Nasabi kong kalokohan dahil nung umuwi na kami sa lugar namin, hindi ko inaasahan na susunod siya. Itago natin si girl sa pangalang Kate. Si Kate ay isa siya sa mga babaeng nag-asikaso sa amin sa bahay inuman na aming pinanggalingan. Nung sumunod siya sa lugar namin, tinanggap ko siya. At dahil mag-isa lang naman ako sa bahay, hindi na ako nagdalawang isip na patirahin siya doon. Nasa iisang bubong kami, pero walang nangyayari sa aming pagitan. Hanggang sa nagkayaan ang mga tropa. Nag-inuman kami sa bahay. At gaya ng dati, kanya-kanyang dala ang mga tropa ko. Kung wala si Kate sa bahay, ako lang ang single nun. Buti na lang at nandun siya. Kahit papano, hindi naman ako magiging kawawa. Napasarap ang inuman at kwentuhan namin noon. At sa hindi inaasahan, may nangyari sa amin ni Kate. Ako kasi, yung unang sumuko noon sa inuman. At ang sabi ko sa kanila, matutulog na ako. Hindi naman ako masyadong lasing eh. Iniiwasan ko talaga yung masobrahan ko ang alak. Takot kasi ako. Kadalasan kasi, pag ganun na, nabablangko ako. Nakakagawa ako ng hindi maganda. At yun na nga, dahil sa kagustuhan kong hindi mablangko, nagpaalam na akong matutulog na. At sinabi kong si Kate na lang ang bahala sa kanila. Sa tagal na, magkakasama na kami ng mga tropa ko. Kilala na nila ako. Kaya, naintindihan naman nila nung sinabi kong matutulog na ako. Pumasok na nga ako sa kwarto. Hindi ko na sinarado ang pintuan. Agad akong humiga sa kama at tinanggal ang mga sagabal. Pumikit ako at hindi ko namamalayan na nakaidlip na. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang kamay sa aking katawan. Ramdam na ramdam ko yun. Minulat ko ang mga mata ko at nakita kong si Kate na nakaupo siya sa gilid ng kama. Wala na rin itong sagabal sa kanyang katawan. Kate, ano to? Anong ginagawa mo? Ang tanong ko. Renz, relax ka lang. Relax lang and enjoy syempre. Alam kong magugustuhan mo ang gagawin ko sa'yo. Huwag ka nang tumanggi pa ang bulong nito. Dahil sa husay ni Kate, aaminin ko, napasaya niya ako ng husto. Lalo na, nung nag-decide na siyang maging iisa na kami. Hindi na ako tumutol sa gusto niyang mangyari. Sa madaling salita, nagpaubaya na ako. Sabay naming inabot ang rurok ng tagumpay. At pareho kaming sumaya. Ang alam ko noon, nakaalis na yung mga tropa ko. Hindi pa pala. Nung natapos kasi kami, lumabas na ako mula sa kwarto. At nakita kong lumipad na sila sa terrace. Magdamag silang nag-inuman. Kami naman, nagpakasaya kami ni Kate. Mula nung naumpisahan namin yung gano'n, lagi na namin tong ginagawa. Hanggang sa may sinabi si Kate na hindi ko lubos akalain na papayag siya sa gano'n na setup. Renz, may gusto sana akong hilingin sa'yo. Gusto ko kasing mag-level up. Sa katunayan, Renz, boring na ako sa ganitong buhay. Gusto kong maranasan yung mga naririnig at napapanood ko.
Nakaka-inosente kasi. Totoong nagtatrabaho ako sa bahay inuman. Pero never ko pang naranasan yung ganon. Ang nakangiting sabi nito. Wait nga lang, Kate. Naguguluhan na ako sa mga sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin? Anong level up na sinasabi mo? At ano yung gusto mong maranasan? Ang tanong ko. Renz, alam kong hindi ka maniwala. Or siguro, sabihin mong nababaliw na ako. Pero, ito ang gusto ko eh. Yung masubukan ko, ang dalawang sabay na, alam mo na. Oo, Renz, yun ang gusto ko. Sana pumayag ka. At sana may makakasama tayo. Wala naman tayong relasyon, di ba? Kaya okay lang, ang sagot niya. Ha? Yan ba ang gusto mo, Kate? Yung maging kawawa ang katawan mo? Dahil sabay? 3 kayo? Anong nakain mo? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? At talagang gusto mo pa, sabay talaga. Nakakaloka. Anong klaseng babae ka? Ang wika ko. Renz naman eh, nakakainsulto ka. Alam mo na ngayong trabaho ko, kailangan pa bang tanungin kung anong klaseng babae ako? Kailangan talagang tanungin yan, no? Sige na. Baka kasi nakakalimutan mo na nung nakilala mo ako. Renz, nagtatrabaho ako sa bahay inuman. Ngayon, ikaw na ang makakapagsabi ngayon kung anong klaseng babae ako. Diyos mio naman, Renz, kung ano-ano yung pinag-uusapan natin ay basta. Gusto ko yung sinabi ko sa'yo. 2 ang gusto ko ha. Kung hindi mo kayang ibigay, okay lang naman sa akin yun. Never mind na lang. Ako na ang bahalang maghanap. Ang tura nito. Sige. Okay na. Oo na. Kung yan ang gusto mo. Si Leo ang makakasama natin. Siguro naman, Kate, pasado na yun sa panlasa mo. Ang wika ko. Pwede na rin. Kung si Leo. Renz, pwede bang mamayang gabi na lang? Ang nakangiting wika niya. Ha? Agad-agad? Ganun ka na ba kadesperada, Kate? Pero sige, kung yan ang gusto mo. Sa tingin ko naman walang plano ang mga tropa. Kaya, deal, mamayang gabi, ang sabi ko. Pagkatapos, ang pag-uusap namin ni Kate, tinawagan ko na si Leo. Hello pare, available ka ba mamayang gabi? Kasi may hinihiling tong si Kate. Biruin mo yun pare. Gusto daw niyang 2 ang gumamit sa kanya. Naku, grabe. Grabe pala yung babae na to. Ang turan ko. Renz, seryoso ba yan? Ayos yan Alam mo, ganito din yung gusto ko at yung hinahanap ko. Salamat naman at matutupad na din itong iniisip ko na to. Saglit lang, Renz, maliligo lang ako at pupunta na ako dyan. Ang masayang sabi niya. Napapailing na lang ako nung biglang pinutol ni Leo ang usapan namin. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit may mga taong ganito. Hindi pa nakokontento sa isa lang. Bahala sila. Basta ako, makikisabay na lang sa mga kagustuhan nila. Ang sabi ko sa aking sarili. Nung mga sandaling yon, hindi ako mapakali. Parang ang tagal ng oras. First time kong gawin ito. Kaya balisang-balisa ako. Pagsapit ng itinakdang oras ng pag-uumpisa, nakahanda na kaming 3.
Naligo kami ng sabay at inumpisahan namin sa banyo. At nung nasa kalagitnaan na, lumipat na kami sa kwarto. At doon na namin tinapos. Sobrang kakaiba pala. Nakaka-excite na hindi ko maipaliwanag eh. Natapos ang eksenang kakaiba. Napagod ang aming mga katawan. Nakatulog kaming 3. Kaya lang, hindi ko inaasahan. Paggising ko, wala na si Kate sa aming tabi. Umalis na itong wala man lang pasabi. Nung natupad na ang gusto niya, hindi ko na siya tinawagan pa. Malinaw na sa akin ang lahat. Yung gusto niyang maranasan lang ang 3. Nung nagising si Leo, hinahanap niya si Kate. Para bang gusto pa niyang ulitin pa. Pero nung sinabi kong umalis na siya, sinabi niyang sayang daw. Natatawa na lang ako noon dahil tila ba hinahanap-hanap na niya ang babaeng nagbigay ng kakaibang saya. Sa ngayon, wala na akong balita kay Kate. At si Leo naman, bumalik na siya sa ibang bansa. Sa katunayan, hinihikayat din niya akong mangibang bansa. Nung una, hindi ako pumayag. Pero, nung naisip kong mas malaki ang sahod sa ibang bansa, pumayag na din ako. At sa aking pangibang bansa, dito ko naman nahanap ang true love ko. Maayos ang naging trabaho namin. Kaya, nagpasya kaming umuwi muna sa Pinas at magpapakasal kami. Sa katunayan, naka-leave kami ngayon. At habang sinusulat ko ang kwentong ito, magkatabi kami ng misis ko. Masaya naman kami ngayon at patuloy kaming nagdadasal na sana magkaroon na rin kami ng anak. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko.